Kabanata 12, Clean. Mabilis ang lakad ko galing sa lounge. Nauna na si Mami at medyo excited sa pag-uwi, lalo na dahil may intimate party na hinanda si Tito Bernardo sa bahay para sa kanya. Some of our bodyguards in full uniform stood near the exit. I expected an entourage but I didn't know it's this many. Bago rin kasi at formal na ang mga bodyguards na nakita ko. Nalaman ko lang na bodyguards namin sila nang bahagyang yumuko nang palapit na ako at sinalubong ang ilang nakasunod na bagahe sa amin. Naglahad ng kamay ang isa sa mga bodyguards na naroon. Tinutukoy ang structured coat na nakasampay na sa braso ko. Mainit na kasi kaya hinubad ko na. I'm now wearing my white short sleeve top and my black fitted pants. My heeled boots are so out of place in the Manila heat. Kahit gabi medyo mainit pa rito. No, it's okay. I can carry it, I said softly, still very exhausted from the long flight. Sumakay ako sa nakaabang sa amin. Naroon na si Mami at Tito Bernardo sa loob. Sa likod ako sumakay. We have convoys of bodyguards and Kuya Bernard. Natili ang kambal sa bahay para yata i-entertain ang guest na naghihintay. Tahimik kong tinatanaw ang labas habang naikinig sa excitement ni Mami. I can't wait to go back to work. Ano ka ba, Beatrice? You should at least rest or take a vacation. Si Tito Bernardo. I've been gone for too long. Iyon na ang bakasyon ko, Bernardo. Magiliw na tumawa si Tito Bernardo. Sige, pero ipapangako mo na sa makalawa ay pauunlakan mo pa ang isa pang party na hinanda namin sa kumpanya. Meron pa? Mami was shocked, but it seems like she likes it. I sighed and let my thoughts wander. Sa ilang taon ko sa ibang bansa, marami akong natutunan. Bukod sa pag-aaral ko, sinabay ko ang ilang self-defense course. I know I needed it somehow and I don't want to be helpless. Hindi man ako naging religious sa mga classes ko roon dahil syempre mas priority ko ang pag-aaral. May natutunan naman ako kahit paano. I also tried to get my hobbies back but still my priority is my studies. I never had a chance to work anymore. Hindi ko nakakayanin iyon. The chores are done by the house helps. It's all just like living in our Manila home, without the courtesans and with no bodyguard. Kahit pa may ilang beses namang nag-request si Mami ng bodyguards noon at pinaunlakan naman ni Tito. Inaamin ko, hindi ako kailanman namuhay na mag-isa o natutong maging independent sa ibang bansa. I've got no chance to do it, and the closest thing to that is be independent at school. Hindi ako namuhay ng mag-isa o nagtrabaho para sa sarili ko kahit pa gusto ko rin naman iyon, para matuto. My priority is the fast recovery of my mother so I can go somewhere else and think about my independence. Pero ngayon, I have laid out my plans carefully in the past years when I come back here. Kaya naman alam ko na ang mga unang gagawin ko pagka-uwi rito. I will check on our properties, especially our condo units and find any available. Ang sabi ni Kuya Bernard, bumukod na ang kambal sa bahay at may ilang properties kami kung saan sila nakatira ngayon pero madalas pa rin silang bumisita. Sometimes they don't go home to their new condos. Si Kuya Bernard naman hindi na muna bumukod dahil walang naiiwan sa mansyon tuwing umaalis si Tito Bernardo. Minsan na akong nakapagpaalam kay Mami tungkol sa plano kong ito pero ayaw niya. Though I think I can eventually make her agree. Ayaw ko man siyang iwan sa mansyon na mag-isa, gusto ko rin namang makawala roon. Tito Bernardo proved all these years that he has pure intentions to my mother. It strengthened their love and relationship, but I still don't trust him. Kahit pa malaki nga ang tulong niya sa recovery ni Mami at iisiping wala akong puso para pagdudahan pa rin siya hanggang ngayon, wala akong pakialam. I heard the greetings from our house helps when Mami went out. Maligaya si Mami habang kinakausap at kinukumusta ang mga kasambahay. Nag-iyakan pa ang ibang kasambahay. Tuwang-tuwa sila na nakabalik na ng maayos si Mami. I went out of the SUV and immediately saw the eyes of my house helps. Nadagdagan sila, maraming bago, pero ang mga nakakilala sa akin at matagal na sa amin, galing sa naluluhang mga mata ay nanlaki naman nang nakita ako. Ang ganda na ni Miss Relanie! Ngumiti ako at kinumusta na rin sila. Sa dagat ng mga kasambahay, nahanap ko kaagad si Lana. Malaki ang ngiti niya habang lumalapit sa akin. I asked her to come here tonight. Akala ko nga hindi siya papayag dahil may trabaho na,
Pero nagkwento naman siya noong nakaraan na nag-resign na siya dahil maganda ang feedback sa interview niya sa Vista Grande. Lumapit pa siya at pabirong sinukat ang height naming pareho lang. "Hindi na tayo tumangkad," she said. I laughed a bit. Ilang sandali kaming nagtitigan. Madalas kaming mag-video call pero iba pa rin talaga kapag nagkita na sa personal. After a while, we hugged. "I missed you so much," Lana whispered. "Nakisali na ako rito sa mga kasambahay mo dahil nabibwisit ako sa titig ni Ava at Vicky sa akin. Akala mo may nakapasok na pulubi sa mansyon niyo." Umirap ako at hinarap ulit si Lana. "Let's just ignore them. Nabuhay ako ng ilang taon na binabaliwala sila." Tumango si Lana. I noticed she remained paper white. We have the same complexion before I left the Philippines, but I eventually got influenced by the Western culture. I did my best to go to the beach every now and then to get a nice but not overdone tan. Pero tumigil nga lang ako, ilang linggo ang lumipas kaya medyo bumalik na ang dating kulay ko. Her small chinky eyes, narrow nose, and thin lips were the same as before. It always made her look innocent even when we know it's the opposite. She smiled again, this time wider. Then she touched my jaw and pinched it. "You're so pretty! At dati pa talaga akong na-insecure sa panga mo!" She slapped me jokingly. Sinimangutan ko siya. Minsan niya ngang nasasabi iyon. My jaw isn't really as defined as she believed. It's my swan-like neck that makes it always look perfect on my small face. Halos hawakan niya rin ang pilik mata ko na para bang matagal na siyang kuryoso sa maraming bagay sa mukha ko. "And you learned to highlight your almond eyes? It's so pretty!" "Lana," saway ko sa kanya. "And your hair, so thick and shiny!" Sabay hawak niya sa buhok ko at amoy din dito. "Ilibre mo naman ako sa spa at salon. Parang tatatlo na lang tong buhok ko eh." Tumawa ko at umiling. She never changed. Even with her looking more and more innocent after the years, she's still that same old Lana. "Fine, I'll get us an appointment," she pouted. "Kaso, makakapag-live kaya ako niyan kung kapapasok ko lang sa Vista Grande?" "You don't need many days for the salon and spa you want." Sabay hila na sa kanya dahil naiwan na kami roon. I almost jumped when she suddenly slapped my butt. "So round! You work out? My goodness!" Halos pa hysteria niyang sinabi. "Lana!" Saway ko kahit natatawa na at hinila na lang ulit siya. Lana was on my side the whole time I greeted the guest. Mga close family friends ang nandoon at ilang malayong relatives namin. Mommy was the center of the intimate party. She recalled all her hardships. Kuryoso naman ang lahat at namamangha. Tahimik ang kambal. Hindi na rin ako gaanong nagtagal pagkatapos ng dinner at kaunting kwento. Naintindihan naman nila dahil pagod ako sa biyahe. Sumunod sila na at excited pa na dito siya matutulog, just like the old times. While she's talking, I let my eyes wander at the new things in our home. It was renovated to my mother's liking. I didn't allow for a renovation on my bedroom, but I quickly noticed the door handle. Pinagbuksan kami ng kasambahay at nakita kong nagbago ang door handle at iyon lang ang lock ng kwarto ko. Nag-angat ako ng tingin sa kasambahay. "I want another lock in here. Palalagyan ko, yung hindi mabubuksan galing sa labas." Pumasok sila na at naupo na sa sofa. Hindi alam kung bakit ko pinagkakaabalahan to. "Yes, Miss Relanie. Ngayon po ba agad?" Sinulyapan ko sila na naabala na sa kanyang cellphone. Bukas ay yayayain ko siyang mamasyal at siguro magpaspa na rin. Walang magiging tao rito. It may be okay for tonight because I have her, but then I wouldn't have my peace of mind. Pagod pa naman ako. "Sige po, please. Sorry ate. Palagyan po ng kahit 3. I took a shower. Panay ang sigaw nila na galing sa labas at sinasabi sa akin na inaayos daw ang pinto ko. "Bakit mo ba pinapalagyan ng lock ang pintuan mo?" I can hear her on my walk-in closet. I sighed and let her talk. She can do that for hours anyway. "May gold bars ba dito?" "Well, kung sa bagay. Ang mahal nga ng mga relo mo rito. May alahas pa." Umirap ako at iniisip na tinitingnan niya ang mga jewelries ko. "Anong passcode nitong jewelry cabinet mo? Pahiram ako nitong relo." I continued taking a bath. She doesn't mind if I won't answer her. "Relanie, sabi ni Manang, isa lang daw ang lock. Sabi ko, pwede na yon. Ba't ba tatlo ang gusto mo? Nakakaloka ka?"
I turned off my shower and looked at the door of my bathroom. Maybe I should buy myself a Swiss knife or something. May natutunan akong self-defense pero mas mabuti pang makasigurado. Versace itong jacket mo? May tag pa! Pahiram nito! I went out of my bathroom with a robe. Nakita ko si Lana na hubad na ang damit niya at nagsusuot ng mga damit ko, nakaharap sa malaking salamin. I sighed and went to the jewelry cabinet to enter my code. Tapos na ang paglalagay ng lock! Aniya, sabay unti-unting lapit sa akin at agad na dampot sa gusto niyang relo. I pulled the thin strands of her hair out of the Versace jacket collar before deciding to get out of my walk-in closet and check the lock. Nakadress at jacket, may mga alahas pa. Sumunod sila na sa akin habang tinatanaw ko ang lock ng kwarto ko. Ayos na yan, di ba? 3 daw ang gusto mo. Bakit? Ninanakawan ka ba ng mga bruhilda mong kapatid? I sighed again and looked at her. Before we go to the salon and spa tomorrow, let's shop first. Uy, gusto ko yan! Si Lana. Minsan, iniisip kong mas maganda kung isama ko sila na lagi o papasukin siya sa trabaho sa kumpanya namin, pero kahit ganito siya, alam kong hindi siya papayag. O kung papayag man, napilitan lang iyon. Gusto niyang magtrabaho ng mabuti at siya na ang breadwinner ng pamilya niya. Ayaw niyang tinutulungan ko siya sa aspetong iyon. At lalong ayaw niyang pumasok sa kumpanya namin dahil lang sa akin at dahil na rin naiinis siya sa kambal. It was a peaceful night with Lana. Marami kaming napag-usapan kahit napagod ako sa biyahe. Madaldal siya at maraming tanong. Kinabukasan, maaga kaming dalawa. Sinama ko siya sa gym at madali siyang napagod. Ayaw niya raw mag-exercise. We ate breakfast very early. Sumunod si Mami at Tito Bernardo. Kinausap ni Mami si Lana at tinanong tungkol sa pamilya. Lana answered honestly and I saw how my mother didn't like most of her answers. Ang dami kasing utang ni Papa noon sa sugal. Tsaka naglalasing kaya nagsisikap ako na makapagtrabaho, tita. Wala pa ang kambal. Narinig kong tulog pa sila dahil matagal na tulog kagabi. Ilang linggo raw silang hindi papasok dahil sa pagbabalik ni Mami. Lana whispered that it's because of their lazy ass. Alam mo ba, nakita ko si Eva sa dating pinagtatrabahuhan ko. Akala ko pagsasalitaan niya ako ng masama. Buti tumahimik naman siya at baka pa magsabunutan din kami. Suminghap ako. Hindi talaga ako makaget over sa nangyari noon. Sinama ka pa nila sa mga plano nila. Mga walang hiya. Nakita ko nga rin pala si Jing. Napabaling ako sa kanya. May ibang iniisip. Napansin niya iyon kaya unti-unti siyang ngumisi. Si Lucas ang hinahanap mo, no? She giggled. Alam ko naman na nasa Vista Grande si Lucas, Lana. Oo, pero narinig ko, he wants to start his own small engineering firm. Lalo na dahil malaki ang pamumuri ng mga lagdameyo sa kanya, kaya mukhang na-inspire gumawa ng sarili. Ganoon ba? You still like him? I smiled. Just a friend, Lana. Hay nako, bit ba lagi kang nambabastad at hindi nakakapag-boyfriend? Siguraduhin mong may pa-confetti ka kapag may sinagot ka, ha? Kasi, nako. Hindi lahat ng nanliligaw sinasagot. Hindi rin lahat ng nanliligaw binabastad agad. Ang iba, pinagbibigyan pa. I did that with Lucas already. Then Lucas must be very special, ha? I only glared at her. I know she won't stop bugging me anytime soon, so I just let her do it. Nasa mall kami nang sinundan niya ako habang namimili ng Swiss knife at may ilan pang iba't ibang lock sa basket ko. Kinuha niya ang isang komplikadong lock at tiningnan mabuti. You're obsessed with locks! Pagkatapos ng ilang oras na pag-shopping, dumiretso na kami sa salon at spa. Mukhang kukulangin pa ang oras namin kaya roon na kami nag-dinner. Malungkot akong mag-isa na umuwi. May schedule na raw na interview sila na bukas at mukhang agaran pa ang pagtatrabaho niya sa mga leviste. Gusto ko sanang tawagan sina Joffrey at sabihin na next week na lang sana ang start nila na. Total ay malapit na matapos ang linggo. Ayaw ko namang isipin nila na ginagamit ko ang impluwensya ko, lalo at hindi naman importante ang gagawin namin ni Lana. Naglagay pa ng 3 lock sa aking kwarto. Napadaan pa si Tito Bernardo habang inaayos iyon ng mga kasambahay. This oras na ng gabi. Nagpadagdag ka pa pala ng lock, iha? Wala ka bang tiwala sa seguridad ng buong bahay? He smirked as he watched my door. Naroon pa ang mga gumagawa noon, abala at tumigil lang para bigyan siya ng respeto. Magandang gabi, sir. Mahirap na, Tito.
Nakakapagod po na sa Amerika tuwing may nagtatangkang bumukas sa pintuan ko. Napabaling ang ilang nagtutulungang lalaking kasambahay sa akin, sunod kay Tito. Tito Bernardo only laughed a bit, didn't say a word, and walked away. I slept better with all the locks and with the Swiss knife under my pillow. Kinabukasan, may party sa kumpanya. Dumalo kaming pamilya roon. I dressed in a simple light blue corporate dress. Masayang-masaya ang mga tao sa kumpanya at ilang directors sa pagbabalik ni Mami. On her speech, she included me again. Nagpapasalamat sa tulong ko habang nasa ibang bansa pa kami. She boosted the morale of the employees when she declared how she will continue her vision for the company. In the next 10 years, the De Albascapes will be the top real estate developer of the Philippines. The crowd cheered. Nakatitig naman ako sa inumin ko habang naikinig sa speech ni Mami. That is a long road. At marami kaming pera, magaganda at malalaki ang proyekto. Pero kaya ba talaga yon? The Visarius Industries have the Hidalgos and they have other big companies under it. Pwede rin naman siguro. Gaya ng sinabi ko, marami silang kumpanya. Their leadership will be divided, unlike ours. Pinitik ko ang inumin ko at naisip siya. After all these years, I'm still guilty. Relanie, do you have other plans for the month, bukod sa pagtulong sa kumpanya? Tanong ni Kuya Bernard, nasa tabi ko siya sa long table namin. Patuloy pa rin ang speech ni Mami. I have errands, pero hindi naman ganoon ka-urgent para hindi makapagtrabaho agad. When shall I start? Errands? He smirked. Ipagawa mo na lang sa kasambahay. Ano ba yan? Like renew documents? I'll check my properties. Tumango siya. We can hire you a secretary for that. Gusto mo ba? Nakuha ni Kuya Bernard ang buong atensyon ko. Ano ba ang ibibigay mong posisyon sa akin? I'd like to start on the lowest. I don't think so, Relanie. Hindi papayag si Tita at Daddy. Isa pa, you're not used to that. Don't make me the head of any project, Kuya. I have no experience yet. But you've read financial reports for Tita before, right? Tumitig lang ako kay Kuya Bernard. Ilalagay kita sa Administration and Finance Division. You will have your own team and secretary if you like. That's too much. Don't worry, the project is still starting. Wala ka bang masisisante dahil lang dyan mo ako ilalagay? He laughed. For some reason, both Ava and Vicky denied that post, kaya sa kumpanya namin na lang sila nagtrabaho. Alam na rin ni Tita Beatrice ito at siya nga ang nagsuggest na ikaw ang ilagay. You can lead just at least 5 people, Relanie. That's easy for you. 5 people? Not bad. HR, Legal Procurement Officers. Kaya mo yun? Not bad, amin ko. Yes, it's one of the collaborative projects Tita Beatrice left me with. Gaya noong dating sa Lagdameo, si Ava ang naging in charge doon. It's still ongoing, kasabay ng trabaho niya sa kumpanya namin. Tita Beatrice is willing to guide you if you have problems. And of course, you can also ask me. Kailan ako magsisimula? Kung kailan ka pwede. But it's better if it's soon, especially that the projects are taking off this year, kasabay ng pagbabalik ni Tita Beatrice. Naisip ko ang pagtitingin ko ng mga projects namin. Of course, I'll check our condos first. From there, I'll choose which one to get. Uunti-untiin ko rin ang paglalagay ng gamit. Hindi ako marunong maglinis at magluto, pero matututo naman siguro ako. Or I'll get at least 3 house helps to help me. That means I will need a bigger condo unit. Sige, pwede ko namang isabay diyan ang mga gagawin ko. Next week, just send me the details of the project. Pag-aaralan ko yon. Pinagmalaki na agad ni Mami ang tungkol sa pagsali ko sa mga projects niya sa Administrative and Finance Division. Pinuri ako ng ilang empleyado at anilay ang bata ko pa noon. Ngayon, sasali na sa kumpanya. Kuya Bernard sent me the details of my work after that day. Kaya lang, dahil atat na akong mamili ng kondo, sinang-ayunan ko na lang iyon agad at siniksik sa utak na sasabak na sa trabaho ngayong Lunes. I went to 6 condos that weekend. Hindi na masama pero mukhang kailangan ko ring isipin ang lapit nito sa building namin sa Makati. Linggo na nang naskim ko ang schedule ni Kuya Bernard sa email ko. Nasa harap ako ni Mami. Si Tito Bernardo nakatayo sa likod niya. Nasa loob kami ng study. You are to report to my office tomorrow for my final instructions. Halos hindi na ako nakinig nang may nabasang pamilyar na apelyido na iniskim sa iPad. Riego? VHRV?
Nanlamig ako bigla at naalala na sinabi ni Kuya Bernard na parehong tinanggihan ng kambal ang post na to. Hindi kaya... If you've read Bernard's report, you will be in charge on the financial division. Sa VHRV, ma'am? Medyo gulantang kong tanong. Parang mortal sin sa amin noon ang pag-usapan ang nangyari sa gabing iyon. Kaya naman hindi na rin naging malawak ang kaalaman ni Mami sa tunay na dahilan ng away namin ng kambal. Alam niya lang, lagi naman kami nag-aaway at hindi nagkakaunawaan. Hindi rin yata nagkwento ang kambal kaya kami-kami lang. At sila na ang nakakaalam na involved talaga si Aries doon. Yeah, well, it's one of our biggest projects and the procurements are slow. Bibilis na yun ngayon kasi babalik na ako. Tuluyan nang magpapatuloy ang towers. It's one of our highest buildings so far, but not for the Riagos. Unti-unti akong nagpanik pero hindi ko pinahalata iyon. Breathe easy, Relanie. Pero sa De Alba naman po ako mag-oopisina nito, tama po ba? This is fine. Marami silang Riago. At isa pa, sa De Alvascapes ako mag-oopisina. Baka si Hades lang ang makita ko sa ilang site visits at meetings. No, I've seen some of our floors. They needed renovations. At hindi ko maipagkakailang mas malaki ang tower ng mga Riago. Kaya pumayag na rin ang Kuya Bernard mo noon na sa kanila ang office ng project na ito. After all, it's a collaboration, so... Ma'am! Nanginig ang boses ko. Okay, calm down, Relanie. What are the odds that you met him in the offices? Gaya ng sabi ni Mami, malawak ang tower ng VHRV at maraming floors para sa iba't ibang kumpanya. Kaya bakit ako matatakot? My heart is beating so fast and I felt cold. Naramdaman ko ang lamig bigla sa aking dibdib at batok. A sudden rise again of my heartbeat. I'm almost positive that my chest is going to explode. Don't worry, they assured you you will have your own office. Hindi sa cubicle or public table. After all, you're the head of finance. Hindi po kaya medyo mabigat na trabaho to? Wala po bang mas, akala ko ba nag-usap na kayo ni Bernard? Pumayag ka na raw. You can do that. You just have to read financial reports and deal with the administration. Hindi mo na kailangan makialam sa mismong construction. You also have to report to the executive of the Riagos and also directly to me or the treasurer if I'm not around. Napapikit ako habang dinadama ang kaba. Hindi naman siguro kami magkikita ni Aries. Malawak ang VHRV at ano ba ang posibilidad na magkasalubong pa kami sa lobby man o sa 4 hanggang 6 na elevator ng tower na iyon. And why am I scared? Of course, I'm still guilty. It was my fault, but I said I'm sorry. Pinutol niya ako noon pero kayang-kaya kong aminin ulit sa kanya ang mga pagkakamali ko at humingi ulit ng tawad. The thought of another sin, saying sorry to him, hurt my heart more. Parang sasabog ang puso ko sa kaba. Relanie! Si Mami nang nakita ang reaksyon ko. Napatingin ako kay Mami. Bukas pupunta ka sa opisina ko. May final instructions ako. I alerted your supposed team and they know you're coming to their office tomorrow. Naghanda na ang mga iyon. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ba mas maganda nga kung sakaling magkita ulit kami? Makakahingi na ulit ako ng tawad sa mas maayos na paraan. Isa pa, he probably forgot about it. Based on what I heard, he's busy with many other things. Wala na yun sa kanya. If he'll ask about it, I can say sorry again. And finally tell him how much I deeply regret fooling him. If he doesn't care about the past, then that's alright. It's better. That means we moved on from the past. We can be civil and build a professional relationship. Inaasahan ko talaga na may kita ko siya. Possible din kasi. Siyempre, nasa building nila ako. Sa araw-araw ko na pagpunta, imposibleng hindi ko siya makakasalubong ng kahit isang beses. This is fine. I can do this. Ihahatid ka bukas ng driver. I can use my car. Next time na, Relanie, you will bring Manang with you for your things. I can do it. It horrified me to think that I will be bringing a nanny in my office. Please, Mommy, no. I want to be independent this time. I can do it. Ay nako, it's a chaos out there. You really think your experience abroad is enough training for your independence? I don't. That's why I'm starting to try it now. Please, Mommy, huwag ka na pong magpadala kay Manang. Kaya ko na po. Ilang saglit niya akong tiningnan. Nagsabi pa na baka raw kailangan ko. In the end, she agreed. Ganoon nga ang ginawa ko. Early in the morning, I went to Mommy's office. She gave me all her instructions about the reports I am going to make. Nilapag niya iyon sa isang box.
ang lahat ng dokumento na kailangan ko at kung ano-ano pa. Nang napuno ng kalahati ang box, humalakip-kip siya sa akin. See? You need manang. Unti-unti kong inangat ang box sa aking braso at dibdib. I don't, Mom. This is a simple thing. Masisira ang poise mo. Umiling ako at nagpatuloy. Is that all? I'm going to leave now. Honestly, it would have been better indeed if I had help. Kinakabahan ako habang nagdadrive kaya nahihirapan akong mag-brake. I let the valet get my car. Dahan-dahan kong kinuha ang isang box kung nasaan ang mga gamit na dala ko. Iilang guards ng tower ang nakatingin sa akin. Siguro medyo nagulat na naka-valet ang sasakyan ko pero may dala akong kahiya-hiyang box. I stood proudly, trying to look formal on my first day. I'm wearing a black corporate slacks, white spaghetti undershirt, a turner black coat with my stilettos. Kaya lang, kadarating ko lang at init na ako. Nakalimutan ko na mainit nga pala rito. Excuse me ma'am, saan po ang tungo nyo? Tanong ng kuryosong guard, isa sa nakatanaw sa akin. 12th floor po. I'll work here. I'm new. Sagot ko kahit na alam kong mas mapapadali ang buhay ko kung sinabi kong De Alba ako. The guard smiled. Itinuro niya ang box na dala ko. Akala ko susuriin niya iyon. Titingnan kung may dala ba akong bawal na gamit. Ako na nito, ma'am. Doon po muna kayo sa lobby at kakausapin mo pa yata ang receptionist. I smiled and let him have the box. I could really need some help. Nagmadali ako na pumasok at umaliwalas ang pakiramdam ng nasa air-conditioned lobby na. Kani-kanina lang ay gusto ko nang hubarin ang coat ko. I'll dress up lighter tomorrow. Ang init pala nito. Papunta na sana ako sa receptionist nang biglang may lumapit na babae sa akin. The old woman looked at me shyly. Mukhang kanina pa siya naghihintay sa lobby. Miss De Alba? I turned to her. May kasama siyang mas batang lalaki na agad kinuha ang box galing sa guard. Pipigilan ko sana pero kinausap ako ng kaharap. I'm Amelia. I work for VHRV. The employees are on an assembly the whole morning kaya wala ang team mo para sumundo sa'yo. I nodded and realized the lobby is indeed empty. Wala nga masyadong empleyado. Ako na po ang sumundo sa'yo at I just want to explain to you some things. On 12th floor, there's an office. Yes, I was told it's for me. Sumunod na ako kay Amelia na palapit na sa elevator. Pinindot niya iyon at pumasa kaming tatlo. Nilingon ko ang security guard at nakitang nakatanaw pa siya sa amin. I smiled at him and mouthed my thank you. He bowed and smiled widely. Actually, ma'am, the 12th floor is a large office center and with many conference room. Madalas kasi doon ang meeting. There's only one private office, kaya lang medyo na-stall po ang paglipat kaya pansamantala po muna kayong mag-office sa conference room. Napakurap-kurap ako. Alam ko, sinabi ko na gusto kong magsimula sa pinakamababa pero mukhang hindi ko iyon isinapuso. Hindi ko inasahan na wala akong opisina. My mom said I have an office here. Meron nga po, ma'am. Medyo natakot si Amelia. We transformed it with a large table. Actually, malinis naman ng mga conference room pero may part na hindi pa napapalabas ang ibang swivel chair at ang half ng long table. Hindi kasi namin in-expect na ngayon ka papasok. Short notice po. Tumango ako at inintindi iyon. The elevator beeped. The lobby of the 12th floor is empty. Wala ngang receptionist doon. Natanaw ko rin ang dalawang wing at nakita ang walang tao sa mga cubicles at tables. Lumiko si Amelia sa left wing kaya sumunod ako. That's the office I was talking about. She pointed at the door. Malaki iyon kahit pintuan lang ang nakita ko. Dahil ang katabi nito ay isang maliit na conference room. May malaking salamin at kita ko ang walang laman na loob. Ito naman ang conference room na ito-transfer dapat namin para sa'yo. Hindi pa nga lang tapos, Miss De Alba. And nasa assembly pa ang maintenance team. Tinitigan ko ang opisina. Talaga bang salamin ng pintuan at may malaking salamin na bintana ang magiging opisina ko? Natural, it's a conference room. But there are no blinds? I find it better, Miss De Alba. Pwede ka pong dito muna sa isang table, ma'am. Sabay turo sa malapit na lamesa. Habang ayusin namin yan, magsabi ka lang po kung may request ka. Talaga po bang walang blinds ang opisina ko? I get that it's a conference room, but since it's now going to be an office, mas magandang may blinds.
Nahiyang ngumiti si Amelia sa akin. Sorry ma'am, since it's just a temporary office, our boss won't allow any permanent changes to the room. I sighed. Gusto ko sanang tawagan si mami at ipasuri ang problema ko, pero kung iisipin, maliit lang ito. Mapapahiya lang ako kung kadarating ko lang tatawag na ako at manghihingi ng tulong. Isa pa, ano ngayon kung kita ako ng mga tao dito sa left wing? If I call mommy now and she agrees to me, baka pa i-alerto niya ang buong VHRV. As much as possible, gusto kong iwasan si Aries. Masyado akong papansin kung magreklamo pa ako. Imbis na maiwasan siya, baka pa magkita kami. Dito ka muna ma'am, matatapos na rin ang assembly soon. Dadating na ang maintenance namin, sabi ni Amelia. Tinuro ni Amelia ang malapit na lamesa. I sighed. Hindi na. Napatingin siya sa dibdib ko nang unti-unti akong maghubad ng coat. You have cleaning materials, right? I don't want to sit here and wait. Mukha namang hindi marumi at kaunting linis lang, ayos na. Ako na. Naku, ma'am! Bago pa siya makaangal, tinulak ko na ang salaming pintuan at napansin agad na hindi pa naka-on ang aircon. At ang init talaga kahit nakahubad na ako ng coat. Suminghap ako at pinilit na kinalma ang naiirita ng sarili. Bawal ang mairita at mag-iskandalo sa maliliit na bagay. Ayaw ko magpapansin.